Nag-asawa ako ng bata pa, 23, kay Jose na nagtatrabaho sa construction. Hindi kami mayaman, pero sapat ang aming pamumuhay. Si Jose ay isang mabuting tagapagbigay at nanatili ako sa bahay kasama ang mga bata tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan noon. Isinilang si Ana noong 1976, ang panganay. Matigas ang ulo niya kahit bata pa, pero matalino at ambisyoso. Sumunod si Ben pagkatapos ng 3 taon, tahimik, mahilig magbasa at palaging sumusunod sa kuya o ate. Ang bunso, si Clara, dumating noong 1985. Siya ang pinakamalambot sa amin, palaging nakayakap sa akin at tinatawag akong mama ng matamis. Masaya ang mga unang taon. Sa maliit naming bahay sa Tondo, puno ng tawanan tuwing gabi. Si Jose ay uuwi na may dalang pansit o kwek-kwek para sa mga bata. Ako naman, kahit pagod sa buong araw na paglalaba at pagluluto, nakakangiti pa rin kapag nakikita ko silang 4 na magkasama. Akala ko, iyon na ang buhay ko. Simple, pero puno ng pagmamahal. Pero noong 1998, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng malaking aksidente si Jose sa site. Isang beam ang bumagsak. 3 araw siyang nakipaglaban sa ospital, pero hindi niya kinaya. 45 anyos pa lang siya. Bigla na lang akong naiwang mag-isa na may 3 anak na pinakamatanda ay 22 anyos pa lang at ang bunso ay 13. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang mga unang buwan. Umiiyak ako tuwing gabi, pero sa harap ng mga anak, matapang ako. Kailangan nating magpatuloy, sabi ko sa kanila, para kay Papa. Nagtinda ako ng ulam sa palengke tuwing umaga. Naglaba para sa mga kapitbahay. Naglinis ng bahay ng mga may kaya sa Makati tuwing Sabado. Lahat ng pera, ipinang-tuition ko sa kanila. Si Ana ay nakagraduate ng nursing sa UST. Si Ben ay nakatapos ng engineering sa Mapua. Si Clara ay nag-business course sa FEU. Lahat sila dahil sa dugot pawis ko. Isang-isa silang umalis sa bahay. Si Ana muna, nagtrabaho sa Saudi bilang nurse. Ma, mas malaki ang sweldo ron, makakatulong ako sa inyo, sabi niya. Malaki nga ang padala niya noong una. Binili namin ang maliit na bahay sa Quezon City, doon kami lumipat ni Ben at Clara. Tuwang-tuwa ako. Sumunod si Ben. Nakapasa sa board, nagtrabaho sa malaking construction firm. Nag-asawa agad at lumipat sila ng misis niya sa Cavite. Ma, mas malapit sa site ko rito, paliwanag niya. Binisita niya pa ako paminsan-minsan pero dahan-dahan nang dumalang. Si Clara ang huli. Pagkatapos ng graduation, nakahanap ng trabaho sa call center sa Ortigas. Doon siya nanirahan sa dorm kasama ang mga kaibigan. Ma, mas convenient po, traffic kasi, sabi niya habang yakap-yakap ako. Naniwala ako. Akala ko, normal lang iyon. Lumalaki na ang mga anak, kailangan nilang lumipad. Ako na lang mag-isa sa bahay. Sa una, okay lang. May padala pa rin naman sila tuwing buwanan. Tumatawag paminsan-minsan. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nawala ang mga tawag. Ang mga padala, naging bihirang-bihira. Ang mga bisita, halos wala na. Noong 2015, nagkasakit ako. High blood, diabetes. Kailangan ko ng maintenance meds araw-araw. Tinawagan ko si Ana. Ma, busy ako rito sa shift ko, pero magpapadala ako next month, sabi niya. Hindi dumating ang padala. Si Ben naman, Ma, may bagong baby kami, tight ang budget. Si Clara, Ma, sorry po, may emergency sa work. Isang gabi, nahimatay ako sa kusina. Walang tumawag, walang nakapansin. Buti na lang at nakita ako ni Aling Nena, ang kapitbahay ko na 78 anyos na rin. Siya ang naghatid sa akin sa ospital. Siya ang umalalay sa akin habang nagpapagaling. Doon ko na-realize, ako pala ang laging nagbibigay, pero ako rin pala ang laging mag-isa kapag kailangan ko sila. Unti-unti kong binuo ang buhay ko nang wala sila. Nag-join ako sa seniors group sa barangay, nag-volunteer sa Caritas. Nag-ipon-ipon mula sa maliit kong pensyon at natitirang insurance ni Jose. At noong 2020, nang magka-pandemic, ginamit ko ang ipon para bilhin ang maliit pero magandang bahay na ito sa isang gated subdivision sa Fairview. Malayo sa ingay, may hardin at may 24-hour security.
Sa wakas, may sarili akong tahanan na walang utang, walang pangangailangan sa iba. Hindi nila alam kaagad. Ni hindi ko sinabi. Bakit ko pa sasabihin sa mga taong hindi naman tumatawag? Hanggang isang araw, biglang tumawag si Ana. Ma, congrats sa bagong bahay. Pwede ba kaming pumunta dyan? Gusto naming makita. Napangiti ako noon. Akala ko, miss na nila ako. Pero nang magkita kami sa isang restaurant, doon ko lang naintindihan ang totoong dahilan. Ma, sabi ni Ana habang hawak ang menu, balak naming magpunta lahat dyan sa bahay mo. Kasi may gusto kaming pag-usapan tungkol sa future mo. Baka naman, isaalang-alang mo na ibigay sa amin ang bahay na, yan, para sa mga apo mo, para secure ang future nila. Tiningnan ko silang tatlo. Si Ben ay nakatingin sa mesa, si Clara ay ngumingiti ng peke, at si Ana, ang panganay ko na dating hinangaan ko sa ambisyon niya, ay diretso ang tingin, puno ng inaasahan. Doon na ako natauhan. Hindi ako ang namiss nila. Ang bahay ko ang gusto nila, ang pera ko. Ang mana na wala naman akong balak iwan sa kanila kung ganito lang ang trato nila sa akin. Kaya nang dumating sila isang araw sa gate ko, nang walang paalam, nang walang tawag, nang may dalang mga anak at apo na hindi ko man lang nakilala ng maayos, handa na ako. Ginang, sabi ni Mang James, ang gwardya, kailangan ko bang ihatid sila palabas? Tumingin ako sa mga mukha nila, galit, gulat, at kahit kaunting takot. Oo, sagot ko ng mahinahon. Tanggalin sila sa property ko kaagad. At habang pinapanood ko silang umalis na nagsisigawan at nagbabanta, unti-unting nawala ang bigat na dala-dala ko ng maraming taon. Hindi ako masama, nagprotektang lang ako sa sarili ko, at ngayon, sa wakas, malaya na ako. Nang si Ben ay magkaroon ng unang heartbreak sa high school, iyong babaeng si Carla na biglang nag-iba ng isip pagkatapos ng prom, ako ang nagpupuyat sa kanya naghahanda ng tsokolate at nanonood ng mga lumang Star Wars na pelikula hanggang madaling araw. Tahimik lang siya, pero alam kong kailangan niya ako roon, sa tabi niya lang, walang tanong. At si Clara? Si Clara ang pinakamadaling umiyak pero pinakamatapang din kapag kailangan. Noong siya ay nasa grade 4 at natakot sa oral report niya tungkol sa volcanoes, ginawa namin itong buong proyekto. Gumawa kami ng papier-mâché na bulkan na sumabog talaga gamit ang baking soda at vinegar. Tumawa siya nang tumawa nang makita ang reaksyon ng mga kaklase niya. Hanggang ngayon, iniingatan niya pa raw iyon sa lumang kwarto niya. Iyon ang sinabi niya noon, bago pa man magbago ang lahat. Si Jose naman, kahit pagod na pagod sa construction site, uuwi pa rin na may dalang bulaklak na namimitas sa tabi ng kalsada o kaya ice cream para sa lahat. Tuwing linggo, magsisimba kaming 5 pagkatapos ay magpipiknik sa Luneta o kaya'y sa Lamesa Dam kapag may panahon. Simple lang ang buhay namin, pero puno ng yakap, tawa at mga pangarap na pinagsasaluhan. Naniwala ako noon na iyon ang magiging forever namin. Na kapag tumanda na kami ni Jose, makikita namin ang mga anak namin na may sarili ng pamilya. Pero babalik-balik pa rin sa bahay na ito, magdadala ng mga apo, magkukwentuhan sa hardin habang umiinom ng kape. Na ang mga costume na iyon, ang mga tala sa baunan, ang mga gabing nagpupuyat, lahat iyon ay magiging pundasyon ng isang pamilyang hindi kailanman magkakawatak-watak. Pero hindi naman palaging natutupad ang mga pangarap ng isang ina, di ba? Nang mamatay si Jose noong 1998, parang natigil ang mundo ko. Pero para sa kanila, para kina Ana, Ben at Clara, pinilit kong paandarin ito ulit. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko sila pababayaan. Na ako ang magiging sandigan nila gaya ng lagi kong ginawa, kaya nagtrabaho ako ng nagtrabaho. Umaga sa palengke, hapon sa paglalaba, gabi sa pag-aayos ng mga uniform para sa susunod na araw. Walang day off, walang bakasyon, lahat ng pera sa kanila. Lahat ng oras sa kanila. Kahit na minsan, pagod na ako, ngingiti pa rin ako kapag nakikita ko silang natutulog ng mahimbing. Nakatapos sila. Nagkaroon ng magandang trabaho, nag-asawa, lumipat. At ako, naiwan. Sa una, tanggap ko pa. Malalaki na sila, Maris, sabi ko sa sarili ko. May sarili ng buhay. Pero habang tumatagal, ang mga tawag ay naging bihira. Ang mga padala, natigil. Ang mga bisita, nawala.
At noong nagkasakit ako, noong kailangan ko sila ng lubos, walang dumating. Kaya nang makapag-ipon ako at makabili ng sarili kong tahanan, sa wakas, isang lugar na akin lang talaga, walang utang sa sinuman, walang inaasahan mula sa iba. Doon ko lang naramdaman ang tunay na kapayapaan. Hindi ako nagkulang bilang ina. Ginawa ko ang lahat, higit pa sa lahat. At ngayon, sa wakas, natututo na akong maging mabuti rin sa sarili ko. Kung narito ka pa rin at nakikinig, salamat. Pakiramdam ko kahit papaano may nakakaintindi sa akin. Nang mabali ni Ben ang braso habang naglalaro ng football, nandito ako sa bawat appointment ng physical therapy. Nang si Clara ay nahihirapan sa algebra, kumuha ako ng tutor at umupo sa session para matulungan ko siya sa homework. Hindi ko lang sila pinalaki. Nandito ako para sa kanila bawat araw, bawat sandaling mahalaga. Nang mamatay si Jose dahil sa atake sa puso, biglaan lang sa edad na 59, inakala kong babagsak ako. Ang mga bata ay matatanda na noon. Si Ana ay 32, si Ben ay 30, at si Clara ay 24 to. Nagtulungan sila sa paligid ko sa libing. Hinawakan nila ang aking mga kamay. Sinabi nila sa akin na magiging maayos ang lahat. At alam mo ba, naniwala ako sa kanila. Pagkatapos mamatay ni Jose, kinailangan kong gumawa ng mga desisyon. Hindi malaki ang life insurance, pero malaki ito. Bayad na ang bahay. Si Jose ay naging matalino sa pagpaplano ng kanyang pagreretiro, pagpalain siya. Sa pagitan ng Social Security, pension niya, at mga investment na ginawa namin, naging financially secure ako. Higit pa sa secure, sa totoo lang, komportable ako. Maaari akong mag-downsize, lumipat sa isang mas maliit na lugar, magbigay ng malaking halaga ng pera sa mga bata, ngunit hindi ko ginawa. Mayroon sa loob ko na nagsabing maghintay, maging matalino, magplano ng maigi. Ang kapitbahayan ay nagbago ng malaki sa paglipas ng mga taon. Ang simpleng bahay na binili namin sa halagang 1,000 PHP noong 1976. Ang lugar ay naging isa sa mga pinakakaakit-akit na kapitbahayan sa Maynila. Ang halaga ay tumaas ng husto. Ang mga real estate agent ay nag-iiwan ng mga nota sa aking pinto buwan-buwan, nakiusap na ilistahan ang property. Pinagawa ko na lang ang bahay. Nilagyan ng bagong kusina na may granite countertops at stainless appliances. Inayos ang mga banyo, tinapos ang basement, in-update ang electrical at plumbing. Ito ay naging santuwaryo ko, ang aking pagmamalaki at kagalakan. Gustong-gusto ng mga bata na bumisita pagkatapos ng renovation. "Mom, mukhang magazine ang lugar na ito," sabi ni Ana. Ilang taon pagkatapos mamatay ni Jose, maganda ang lahat. Regular na bumibisita ang mga bata. Tuwing linggo ng gabi ay sa bahay ko. Ang mga piyesta ay maingay at puno ng tawanan ng mga apo. Si Ana ay nagdala ng kanyang 2 anak na babae, sina Sofia at Emma. Si Ben ay may isang anak na lalaki, si Tito. Si Clara ay nagtatrabaho sa kanyang karera, hindi pa kasal, ngunit minsan siya ay dumadalaw sa kalagitnaan ng linggo para lang makipagkape sa akin. Ako ang matriarch, ang sentro ng pamilya. Akala ko palagi itong magiging ganyan. Ang pagbabago ay napakabagal, halos hindi ko napansin noong una. Si Ana ay nakakuha ng promotion sa kanyang marketing firm. Bigla, ang mga hapunan ng linggo ay naging bawat 2 linggo, pagkatapos ay minsan sa 1 buwan. "Ma'am, pasensya na. Ang mga bata ngayon ay sobrang abala. Sobrang gulo lang." Naintindihan ko, ang mga bata ngayon ay abala. Si Ben at ang kanyang asawa ay bumili ng mas malaking bahay sa kabilang dulo ng bayan, 45 minuto ang layo sa halip na 15. "Mahirap ang biyahe, ma'am, pero makikita ka namin sa lalong madaling panahon." Ang sa lalong madaling panahon ay tumagal ng mas matagal. Nakilala ni Clara si Berto, isang lalaki sa tech. Sa loob ng 6 na buwan, sila ay engaged. Sa loob ng 1 taon, kasal na sila. Lumipat siya sa apartment niya sa ibang bayan. "Hindi naman malayo iyon, ma'am. Mabilis lang ang biyahe." Ngunit ang mabilis na biyahe na iyon ay lalong bumaba ang dalas. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang ito. Ganito ang nangyayari kapag ang mga bata ay bumubuo ng kanilang sariling buhay. Sila ay abala. Sila ay may mga responsibilidad.
Kailangan kong ayusin ang aking mga inaasahan. Kaya, ginawa ko. Hindi na ako umasa sa mga hapunan ng linggo. Hindi na ako nag-aakala na tatawag sila para lang makipagkwentuhan. Nagsimula ako ang unang kumokontak. Tatawagan ko si Ana sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho. Gusto ko lang marinig ang boses mo, anak. Magte-text ako kay Ben ng mga larawan ng kanyang ama na nakita ko habang nagbubuklat ng lumang album. Akala ko magugustuhan mo ito. Aalukin ko si Clara ng tanghalian, nag-aalok na magmaneho papunta sa bayan niya. Ang mga sagot ay naging mas maikli. Salamat, Ma'am, pero sobrang busy ko. Hindi ako makapagsalita ngayon, Ma'am. May meeting ako. Baka sa susunod na buwan, Ma'am, titingnan natin. Nagsimula akong maramdaman na ginugulo ko sila, na ang mga tawag ko ay mga pagkaantala sa halip na mga koneksyon. Ngunit itinulak ko ang pakiramdam na iyon pababa. Busy sila, sabi ko sa sarili ko. Mahal ka pa rin nila. Sila ay nabubuhay lang sa kanilang mga buhay. Tapos dumating ang Marso ng nakaraang taon. Gumising ako isang umaga na may pananakit sa dibdib. Hindi ako madaling magpanik, ngunit hindi rin ako tanga. Pananakit sa dibdib sa edad na 71. Hindi iyon maaaring balewalain. Ang atake sa puso ni Jose ay nakaukit sa aking memorya. Hindi ako magre-resiklo. Tinawagan ko ang 911. Dumating ang ambulansya. Nalaman na hindi pala ito atake sa puso. Ito ay sobrang pagkabalisa at acid reflux. Ngunit ang takot ay totoo. Pinanood nila ako sa ospital magdamag para sa obserbasyon. Mula sa aking kama sa ospital, tinawagan ko si Ana. Nagpunta sa voicemail. Nag-iwan ako ng mensahe. Anak, si Mama ito. Nasa Presbyterian Hospital ako. Nagkaroon ako ng pananakit sa dibdib kaninang umaga. Okay lang ako. Sabi nila, hindi ito ang puso ko, pero mag-o-overnight ako dito. Tawagan mo ako kapag kaya mo. Nakatitig ako sa aking telepono. Pinanood ko ang mga minuto na dumaan. Pumasok ang nurse para suriin ang aking vital signs. Wala pa ring tawag. Isa pang nurse ang nagdala ng hapunan. Kulay abo na manok at lutong gulay. Hindi ako makakain. Tahimik ang telepono ko sa rolling table sa tabi ko. 2 oras pagkatapos, nag-text siya pabalik. OMG, Mom. Mabuti na lang at okay ka na. Napaka-busy na araw sa trabaho. Susubukan naming tumawag mamaya. Napaka-busy na araw sa trabaho. Ang ina niya ay nasa ospital at siya ay may napaka-busy na araw sa trabaho. Hindi siya tumawag mamaya. Hindi kagabi. Hindi kagabi. Habang nakahiga ako nagising sa hindi komportableng kama na yon, nakikinig sa mga makina na nagbibip at mga nurse na bumubulong sa hallway. Tinawagan ko si Ben. Parehong sitwasyon, voicemail. Nag-iwan ako ng katulad na mensahe. Sinusubukang panatilihing steady ang aking boses. Sinusubukang hindi magmukhang desperado o nangangailangan. Nag-text siya 6 na oras. Pagkatapos, mabuti at okay ka na, Mom. Magpahinga ka. 3 salita ng totoong pag-aalala. Mabuti at okay ka na. Parang sinabi ko sa kanya na may sipon ako. Hindi na ako inisnab ng ambulansya. Iniisip na baka namamatay ako tulad ng ama niya. Si Clara ay hindi nag-reply hanggang sa susunod na araw. Pasensya na, Mom. Naka-off ang phone ko. Okay ka naman, di ba? Naka-off ang telepono sa loob ng isang buong araw. Sino ang nag-o-off ng kanilang telepono ng buong araw sa ganitong panahon? May bumagsak sa loob ko sa silid ospital na iyon. Mayroong matagal nang bumabaluktot na kalaunan ay nabali. Narelease ako kinabukasan ng umaga. Isang mabait na nurse ang nagtanong kung may susundo sa akin. Oo, nagsinungaling ako. Papunta na ang anak ko. Kumuha ako ng Uber pauwi. Pagkatapos ng insidente sa ospital, nagsimula akong mas magbayad ng pansin. Talagang nagbabayad ng pansin. Nang makatawag ako kay Ana, ang kanyang mga usapan ay may pattern. Magtatanong siya kung kumusta ako, ngunit puputulin niya ako sa kalahati ng aking sagot. Maganda yan, Mom. Hey, may gusto akong itanong sa'yo. Mayroon bang life insurance policy si Dad na hindi natin alam? Si Ben ay nagsimula ng mga usapan tungkol sa pananalapi. Mom, napag-isipan mo na ba ang estate planning? Dapat ay maayos mo na ang lahat, alam mo na, para sa darating na panahon.
Mas mapapadali nito ang mga bagay para sa amin. Para sa amin, hindi para sa akin. Si Clara ay mastuso. Dumadalaw siya kada ilang buwan at naglalakad sa bahay na parang sinusuri niya ito. Alam mo, Ma'am, masyadong malaki ang bahay na ito para sa'yo. Napag-isipan mo na bang lumipat sa isang senior community? Maaari mong ibenta ang lugar na ito at ang pera ay magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Nagsimula akong mapagtanto na ang interes nila sa akin ay may kasamang agenda. Hindi sila tumatawag para malaman kung kumusta ako. Tinatawagan nila para tingnan ang kanilang mana. Ang bahay, natutunan ko mula sa ilang kaswal na pananaliksik online, ay nagkakahalaga na ngayon halos 18,000 PHP. Ang aking mga investment at savings ay nagkakahalaga ng isa pang 12,000 PHP. Mayroon akong life insurance policy na nagkakahalaga ng 5,000 PHP. Halos 35,000 PHP ako sa kanila. Sa kanila, hindi na ako mommy. Ako ay isang retirement plan. Noong Setyembre, mayroon akong naramdaman na makatuwirang kahilingan. Ang aking kapitbahay, si Aling Nena na matamis, ay nadulas at nabalian ng balakang. Nakita ko kung gaano ito kahirap para sa kanya. Pagpunta sa mga appointment ng doktor, pagkuha ng groceries, mga pangunahing bagay. Nakakatakot ito sa akin. Hindi dahil hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Maayos akong nakakamanage, ngunit dahil napagtanto ko kung gaano ako ka-lonely. Kung may mangyari sa akin, isang bagay na seryoso, sino ang nandyan? Tinawagan ko ang isang family meeting, hindi personal. Alam ko na mas mabuti na noon, ngunit isang three-way call. Kailangan kong kausapin kayong lahat tungkol sa isang bagay, sabi ko, nang maikonekta ko silang lahat. Nag-iisip ako tungkol sa hinaharap. Tumanda na ako at kailangan kong malaman na maaasahan ko kayong lahat kung may mangyari. Si Aling Nena sa tabi ay nabalian ng balakang at pinutol ako ni Anna. Ma'am, huwag mong simulan ito ulit. Simulan ang ano? Tanong ko na halos lumubog na ang puso ko. Sinasabi ko lang na kailangan kong malaman. Malalaman mo, bubuwagin namin ang lahat at tatakbo kami tuwing tatawag ka. Ang boses ni Ben ay may talim na hindi ko pa naririnig dati. Matulis, mainitin ang ulo. Ma'am, napag-usapan na natin ito. Mayroon tayong sariling buhay. Hindi ako humihingi sa inyo na buwagin ang lahat, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Tinatatanong ko lang kung makakaasa ako sa inyo kung may mangyari na seryoso, tulad noong nasa ospital ako at wala isa sa inyo. Heto na naman tayo sa ospital, sabi ni Anna. Ma'am, okay ka naman. Sabi ng doktor, okay ka naman. Patuloy mong binabanggit na parang inabandona ka namin o kung ano. Hindi ka nga tumawag pabalik. Lumabas sa akin ang mga salita. Takot ako. Akala ko nagkakaroon ako ng atake sa puso tulad ng iyong ama. Mag-isa ako sa silid ospital na yon buong gabi at wala ni isa sa inyo ang sumagot sa telepono. Nag-text kami sa'yo. Ang boses ni Clara ay depensibo. Alam naming okay ka naman. Ang pag-text ay hindi katulad ng pagtawag, nanay. Makinig ka. Ang boses ni Clara ang pinakamasakit dahil napakalamig, napakalayo, na parang nakikipag-usap siya sa isang mahirap na kliyente, hindi sa kanyang ina. Mahal ka namin, pero hindi kami maaaring laging nasa beck and call ninyo. May trabaho kami, may pamilya kami, may mga responsibilidad kami. Ako ang pamilya ninyo, bulong ko. Ako ang inyong ina. Inalagaan ko kayo buong buhay ninyo. Nandito ako para sa lahat. Bawat gasgas sa tuhod, bawat pagkabali ng puso, bawat krisis sa hating gabi. At ngayon, humihingi ako ng kaunti lamang nito pabalik. At kayo ay kumikilos na parang hinihingi ko ang buong mundo. Imsilensyo. Mabigat, hindi komportabling katahimikan. Mom, kailangan mong maging mas independent, sabi ni Anna sa wakas. Baka oras na para tingnan ang assisted living. Hindi ko kailangan ng assisted living. Ang boses ko ay mas malakas kaysa sa aking inaasahan. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kailangan ko lang malaman na ang mga anak ko, ang sarili kong mga anak, ay nandyan kung talagang kailangan ko sila. Hindi mo naman talaga kami kailangan, sabi ni Ben. Gusto mo lang ng atensyon. May pagkakaiba. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Gusto ng atensyon na parang ako ay isang toddler na nag-a-acting out. Iyon ba ang iniisip mo?
Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig, na naghahanap lang ako ng atensyon. Mom, okay ka naman, sabi ni Clara. Malakas ka, may pera ka, mayroon kang magandang bahay. Hindi mo kami kailangang laging nasa paligid mo. Hindi ako humihingi na nasa paligid kayo. Hinihingi ko na kayo ay magmalasakit. Mayroong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Ben at ang kanyang mga salita ay nakaukit sa aking alaala. Ma'am, itigil mo na ang pagtawag sa amin sa tuwing nalulungkot o natatakot ka. Mayroon kaming sariling buhay. Hindi namin ito magagawa palagi. Okay ka, malakas ka, may pera ka, ayusin mo para sa iyong sarili. Umupo ako doon, telepono na nakadikit sa aking tainga, luha na dumadaloy sa aking mukha. Kaya iyon na, tanong ko. Iyon ba ang kapalit ng 50 taon ng pagiging ina ko? Ayusin ko para sa sarili ko. Ma'am, ginagawa mo na namang drama, sabi ni Clara. Hindi namin sinasabing hindi ka namin mahal. Sinasabi namin na kailangan mong itigil ang pagiging sobrang needy. Needy? Tinawag nila akong needy. Binabaan ko sila. Umupo ako sa aking kusina. Ang kusina na pinagawa ko. Ang kusina kung saan ako nagluto ng libu-libong pagkain para sa mga taong ito. At umiyak ako ng mas matindi kaysa noong namatay si Jose. Ngunit saan man sa ilalim ng mga luha, may lumalaki. Isang bagay na malamig at malinaw at matalas. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Humiga ako sa kama nakatingin sa kisame, pinapanood ang bawat pag-uusap, bawat pagtanggi, bawat walang bahalang kalupitan, at nagpasya ako. Kung gusto nilang ayusin ko para sa aking sarili, iyon mismo ang gagawin ko. Ngunit gagawin ko ito sa aking mga tuntunin. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking abogado. Ang pangalan niya ay Attorney Reyes at siya ang humawak ng estate ni Jose. Mabait na tao, mahusay, walang nonsense. Attorney Reyes, kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago, sabi ko nang makuha ko siya sa telepono. Mga makabuluhang pagbabago. Nagkita kami sa opisina niya noong hapon. Naghanda ako ng mga dokumento. Ang aking kalooban, ang aking mga investment account, ang aking titulo ng property, lahat. Pag-usapan natin, Maris, sabi ni Ate Reyes, nagbubuhos ng kape para sa akin. Anong nangyayari? Sabi ko sa kanya lahat. Ang ospital, ang mga tawag sa telepono, ang malinaw na interes sa aking mga asset kumpara sa kawalan ng interes sa akin bilang isang tao. Hindi ako umiyak. Tapos na akong umiyak. Nakikinig si Ate Reyes, paminsan-minsan ay tumatango, ang ekspresyon niya ay neutral. Nang matapos ako, umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Okay, pag-usapan natin ang iyong mga opsyon. Sa loob ng susunod na 3 linggo, kami ni Ate Reyes ay muling nagtayo ng aking buong estate plan. Nagkita kami ng 4 na beses, mahabang pagpupulong kung saan siya ay magbubuhos ng kape at titingnan namin ang bawat asset, bawat dokumento, bawat posibleng sitwasyon. Una, ang kalooban. Tinanggal ko ang lahat ng 3 anak bilang pangunahing benepisyaryo. Binalaan ako ni Attorney Reyes na maaari nilang kontrahin ito. Sasabihin nilang may undue influence, diminished capacity, lahat ng karaniwang argumento, sabi niya. Hayaan silang sumubok, sabi ko. Malinaw ang pag-iisip ko. Mayroon akong mga dokumento ng kanilang pag-uugali. Mayroon akong mga saksi. Mayroon ka? Sumang-ayon siya. Si Aling Nena ay magpapatunay para sa insidente sa gate. Ang ospital ay may mga tala ng iyong paglagi at ang kawalan ng pakikipag-ugnayan ng pamilya. Ang security system ay may mga timestamp at recording. Bahagya siyang ngumiti. Naging maingat ka. Nakatanggap ako ng aral mula sa pinakamahusay, sabi ko. Si Jose ay palaging organisado sa mga papeles. Hinati namin ang aking ari-arian tulad ng sumusunod. 40% para sa Philippine Cancer Society bilang pag-alaala kay Jose. Magugustuhan niya iyon. 30% para sa Manila Women's Shelter dahil natutunan ko kung ano ang ibig sabihin ng mangailangan ng proteksyon mula sa sarili mong pamilya. 20% ay hinati sa aking mga apo na hawak sa trust hanggang sa sila ay maging 30. 10% para kay Aling Nena, ang aking kapitbahay, na nagpakita ng higit na kabaitan sa akin sa loob ng 6 na buwan kaysa sa ginawa ng aking mga anak sa loob ng 6 na taon.
Ang pera ng mga apo ay may mga kondisyon. Matatanggap nila ito kung sila ay mananatili sa pakikipag-ugnayan sa akin. Tinukoy bilang hindi bababa sa isang personal na pagbisita bawat buwan o kung ang mga pangyayari ay pumipigil dito, isang lingguhang tawag sa telepono na hindi bababa sa 15 minuto. Tiniyak sa akin ni Atty. Reyes na ito ay maipapatupad. Ang incentive trusts ay ganap na legal. Palaging pinaninindigan ng mga korte ang mga ito. Paano kung subukang gamitin ng mga anak ang mga apo para maabot ako? Tanong ko. Iyon ang dahilan kung bakit itinakda natin ang edad sa 30, paliwanag ni Atty. Reyes. Sa panahong iyon, sila ay mga nasa hustong gulang na may kakayahang gumawa ng sariling desisyon, malaya sa pressure ng magulang. Pangalawa, ang bahay. Inilipat ko ang pagmamay-ari sa isang irrevocable trust kung saan ako ang nag-iisang trustee at benepisyaryo habang ako ay nabubuhay. Pagkatapos ng aking kamatayan, ang bahay ay ibebenta at ang mga nalikom ay direktang mapupunta sa mga itinalagang kawanggawa. Walang makukuha ang aking mga anak mula dito. Ang trust ay nakaistruktura upang hindi ito maaaring hamunin o baguhin. Ito ang nuclear option, binalaan ako ni Atty. Reyes. Kapag naitatag na ang trust na ito, hindi mo na ito mababago. Kahit na makipagkasundo ka sa kanila, ang bahay ay nakalock na. Naiintindihan ko. Gawin mo. Pangatlo, ang mga financial account. Inilipat ko lahat sa payable on death accounts na direktang lilipat sa mga kawanggawa na iiwas sa aking estate ng buo. Walang probate, walang pagkakataon para sa paghamon. Ito ay napakatalino, sabi ni Atty. Reyes. Ang POD accounts ay pumapalit sa mga kalooban. Ang pera ay napupunta kung saan mo ito itinalaga. Punto. Pang-apat, at dito ako naging malikhain. Kumuha ako ng isang kumpanya sa pamamahala ng ari-arian na nagdadalubhasa sa seguridad ng estate. Nagpa-install ako ng state-of-the-art security system. Mga kamera sa bawat anggulo, keypad entry sa gate na aking ipinagawa, motion sensor sa buong property, ang lahat. Ang sistema ay binabantayan 24/7. Kumuha ako kay Mang James, isang retiradong pulis na inirekomenda ni Atty. Reyes na 2 beses sa isang linggo ay nagche-check sa property at naka-standby para sa anumang insidente. Nagpalit din ako ng lahat ng mga kandado, lahat ng mga passcode, lahat ng entry point. Ang mga susi na hawak ng aking mga anak ay walang silbi. Ang code ng garahe na alam nila ay nagbago. Ang code ng alarma na maaaring natatandaan nila ay nireset. Sa wakas, nagdraft ako ng isang sulat. Pinayuhan ako ni Atty. Reyes na huwag gawin ito. Maris, anumang isulat mo ay maaaring gamitin laban sa iyo kung hahamunin nila ang kalooban. Wala akong pakialam. Sabi ko kailangan nilang maintindihan kung bakit. Ang sulat ay 3 pahina ang haba. Ito ay naglalahad ng eksakto kung bakit ginagawa ko ang mga pagbabagong ito. Ito ay malinaw, batay sa katotohanan at nakapipinsala. Inilista ko ang mga petsa, ang pagdalaw sa ospital, ang tawag sa telepono, ang kanilang mga kahilingan para sa impormasyon sa pananalapi, ang kanilang biglaang interes sa aking paglipat sa assisted living. Sinipi ko ang kanilang sariling mga salita pabalik sa kanila. Hindi ko ito ipinadala. Hindi pa. Ngunit mayroon akong handa, notarized, at lahat. Maris, sabi ni Atty. Reyes nang matapos kami, nakatingin sa akin sa ibabaw ng kanyang reading glasses. Talagang sigurado ka ba dito? Walang babalikan kapag isinumiti na natin ang mga dokumentong ito. Magbabago ang pamilya mo magpakailanman. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. Nagbago ang pamilya ko sa sandaling sinabi nila sa akin na itigil ang pagtawag. Ginagawa ko lang itong opisyal. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung gayon, gawin natin itong opisyal. Isinumiti namin ang lahat. Ang trust, ang mga POD account, ang kalooban, lahat ay ironclad, lahat ay legal, lahat ay permanente. Sa loob ng 3 buwan, tahimik ang buhay. Hindi ko sinabi sa mga bata ang anuman. Hindi sila tumawag, kaya wala rin namang masasabi sa kanila. Nagsimula akong mamuhay ng iba. Talagang mamuhay, hindi lang umiral sa mga espasyo sa pagitan ng kanilang paminsan-minsang pagkilala. Sumali ako sa isang book club sa library.
Nagkita kami tuwing Martes ng gabi. Ang unang libro na binasa namin ay Educated ni Tara Westover. Umupo ako sa bilog ng 8 babae na ito na pinag-uusapan ang trauma ng pamilya at ang tapang na kailangan para piliin ang sarili kaysa sa mga toxic na ugnayan ng pamilya. At napagtanto ko na hindi ako nag-iisa. 3 sa mga babae ay may katulad na mga kwento. Mga anak na lumayo na tumatawag lang kapag kailangan nila ng isang bagay na tinatrato ang mga matatandang magulang bilang obligasyon kaysa sa mga tao. Sumali ako sa isang watercolor painting class sa community center tuwing Huwebes mula 2 hanggang 4 ng hapon. Hindi pa ako nakakapagpinta noon. Ang mga unang pagtatangka ko ay napakasama. Maputik na kulay at nanginginig na linya. Ngunit pagdating ng ika-6 na linggo, nakapagpinta ako ng landscape ng Rocky Mountains na sabi ng instructor ay nagpapakita ng tunay na pangako. Isinabit ko ito sa aking sala kung saan dating nakalagay ang isang family photo. Naging volunteer ako sa food bank 2 beses sa isang linggo, Lunes at Biyernes, mula 8 hanggang 12 ng tanghali. Nagsort ako ng mga donasyon, nagbabox, tinulungan ko ang mga pamilya na mamili ng groceries. Nakilala ko ang mga tao na kakaunti ang mayroon, ngunit napakasaya. Nagbigay ito ng perspektibo sa mga bagay. Mayroon akong magandang bahay, financial security, at ang aking kalusugan. Ano pa ba talaga ang maari kong reklamo? Nakagawa ako ng mga kaibigan, tunay na mga kaibigan. Si Sarah mula sa book club, isang retiradong guro na may nakakatuwang sense of humor. Si Linda mula sa painting class, na nawalan ng asawa noong taon na nawalan ako kay Jose. Sina Ate Reyes at ang kanyang asawa, isang mag-asawa na nasa unta na laging magkahawak kamay habang nagsosort ng mga dilatang pagkain. Ang mga taong ito ay gustong makipag-usap sa akin dahil nag-e-enjoy sila sa aking kumpanya, hindi dahil naghihintay sila na mamatay ako, hindi dahil gusto nila ang isang bagay mula sa akin, kundi dahil nagustuhan nila ako. Sina Aling Nena at ako ay naging malapit. Nagkakape kami tuwing umaga sa aming patio kapag maganda ang panahon. Siya ang nakapansin ng pagbabago sa akin. Mukhang mas magaan ka, Maris, sabi niya isang umaga ng Oktubre. Ang kanyang mga kamay na may arthritis ay nakayakap sa kanyang tasa ng kape. Mas ikaw na, o marahil ay mas ikaw kaysa sa iyong naging sa maraming taon. Mas magaan ang pakiramdam ko, sabi ko sa kanya, na parang naglagay ako ng isang mabigat na bagay na matagal ko nang dala at hindi ko man lang napagtanto ang bigat nito hanggang sa nawala na ito. Mga anak mo, tanong niya ng mahinahon. Ang mga inaasahan ko, pagtatama ko. Ang aking pag-asa na sila ay magiging mga taong pinalaki ko. Kapag binitawan ko iyon, mas madali ang lahat. Ang security system ay naging isang bagay na mas pinahahalagahan ko kaysa sa aking inaasahan. Ang mga kamera ay nagbigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Nakikita ko kung sino ang nasa aking pinto bago ako sumagot. Ang gate ay nagbigay sa akin ng kontrol sa kung sino ang pumapasok sa aking espasyo. Ang aking tahanan ay muling naramdaman na akin, hindi isang property na inaasahan ng aking mga anak na mamana. Akala ko baka iyon na ang katapusan. Baka tuluyan na silang mawala at maging estranghero na lang kami, at iyon na ang katapusan. Nagkamali ako. Ang tawag ay dumating Linggo bago ang Pasko. Ana, hey mom, so nagpaplano kaming lahat na pumunta sa bahay mo para sa Pasko. Parang dati lang, hindi ba maganda? Bumagsak ang aking sikmura. Lahat kayo? Oo, ako at si Marco at ang mga bata, si Ben at si Tina at si Tito at si Clara at si Berto. Naisip namin na maganda ang magkaroon ng malaking Pasko sa bahay mo. Mag-o-overnight kami lahat, gagawin naming long weekend. Hindi sila dumalaw sa loob ng mahigit 1 taon. Ngayon gusto nilang magstay ng long weekend. Bakit ngayon? Tanong ko. Ano ang ibig mong sabihin bakit ngayon? Pasko na, family time. Ang kanyang boses ay may sapilitang sigla na nagpapatalas ng aking mga ngipin. Ana, sinabi mo sa akin na itigil ang pagtawag. Sinabi mo na needy ako. Sinabi mo na naghahanap ako ng atensyon. May maikling pause. Mom, ilang buwan na ang nakalipas. Huwag kang ganyan. Gusto naming makasama ka ngayong Pasko. Walang paghingi ng tawad.
Walang pagkilala, isang ekspektasyon lang, nakakalimutan ko ang lahat at babalik ako sa kanila. Ano talaga ang nangyayari? Tanong ko. Isa pang pause, mas mahaba sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang boses, naging mas matalas. Okay, gusto mong malaman? Nag-usap kaming tatlo, nag-aalala kami sa iyo, tumatanda ka na at masyadong mabigat ang bahay na ito para sa iyo. Sa tingin namin ay oras na para pag-usapan ang iyong hinaharap. Gusto naming tulungan kang lumipat sa isang mas madaling pamahalaan na living situation. Narito na, ang tunay na dahilan. Paglipat sa isang mas madaling pamahalaan na living situation, inulit ko, ibig mong sabihin, gusto mong ibenta ko ang bahay? Ma'am, hindi ito tungkol sa bahay. Oo, tungkol dito. Tungkol ito sa bahay at pera ko at sa iniisip mong karapatan mo. Anak kami ng Diyos. May karapatan kaming mag-alala tungkol sa ano? Sa mga asset ko. Dahil tiyak na hindi kayo nag-aalala tungkol sa akin. Hindi iyan patas. Ma'am, tama ka, sabi ko. At malamig ang boses ko. Ang hindi patas ay ang pagpapalaki ng 3 anak na itinuturing ang kanilang ina bilang bank account sa halip na isang tao. Ginagawa mong katawa-tawa, sabi ni Ana, tumataas ang kanyang boses. Pupunta kami ngayong Pasko, gusto mo man o hindi. Darating kami sa ika-23. Hindi, sabi ko, hindi kayo. Binabaan ko sila. Nanginginig ang kamay ko, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaliwanagan. Dapat ay alam ko na hindi sila makikinig. Noong Disyembre 23, alas 2 ng hapon, nakatanggap ako ng alerto sa aking telepono mula sa security system. Sasakyan sa harap na gate. Binuksan ko ang camera feed sa aking tablet. 3 sasakyan, SUV ni Ana, truck ni Ben, sedan ni Clara. Nakikita ko sila ng malinaw sa screen. Si Ana sa driver's seat, mukhang naiinis na. Si Ben na bumaba para suriin ang gate. Si Clara na nagche-check ng kanyang telepono. Nagsimulang kumabog ang puso ko, ngunit handa ako. Naisanay ko na ang sandaling ito sa aking isipan ng daan-daang beses. Pinindot ko ang intercom button. Oh! Ang boses ni Ana ay lumabas na sorpresa at iritado. Ma'am, ano ito? Kailan ka pa nagkaroon ng gate at security system? Simula nang nagpasya akong kailangan ko ng mas magandang seguridad para sa aking ari-arian. Ano ang ginagawa ninyo dito? Sabi namin pupunta kami para sa Pasko. Buksan ang gate. Sinabi ko na huwag kayong pumunta. Malinaw kong sinabi na ayokong nandito kayo. Hindi ko naalala na inanyayahan ko kayo. Ma'am, itigil mo na ang pagiging katawa-tawa at buksan ang gate na ito. Ang boses ni Ben ngayon, galit. Nakikita ko siya sa kamera, nakapamiwang. Ang ekspresyon sa kanyang mukha na naalala ko nung teenager siya at hindi nakuha ang gusto niya. Huminga ako ng malalim. Eto na, ang sandaling naghahanda ako. Hindi. Ano ang ibig mong sabihin hindi? Ang boses ni Clara hindi makapaniwala. Ma'am, nakatayo kami sa gate mo. Nagmaneho kami ng buong biyahe dito. Buksan mo. Hindi kayo welcome dito. Pakiusap umalis kayo sa property ko. Nagkaroon ng isang sandali ng gulat na katahimikan. Tiningnan ko sa kamera habang nagkatinginan sila. Ang pagkalito at galit ay kumalat sa kanilang mga mukha. Property mo. Ang tawa ni Ana ay matalim, mapait. Ma'am, mga anak mo kami. Ito ang bahay ng pamilya namin. May karapatan kami dito. Ito ang bahay ko, sabi ko. Bawat salita ay malinaw at dahan-dahan. Ang pangalan ko ay nasa titulo. Ang pera ko ang nagbayad para dito. At malinaw ninyong sinabi na wala kayong interes dito o sa akin. Maliban kung ito ay makikinabang sa inyo pinansyal, hindi kayo makakapasok. Ito ay walang kabuluhan, sigaw ni Ben sa intercom. Hindi mo kami maaaring pigilan. Pamilya kami. Ang pamilya ay dumarating kapag kailangan mo sila, sabi ko. Ang aking boses ay steady sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ko. Ang pamilya ay tumatawag pabalik sa iyo kapag nasa ospital ka. Ang pamilya ay hindi nagsasabi sa iyo na itigil ang pagtawag dahil ikaw ay needy. Hindi kayo kumikilos na parang pamilya. Kumikilos kayo na parang mga kinalawang na ibon na nagliligid, naghihintay na mamatay ako para maibenta ninyo ang bahay na ito at hatiin ang pera.
Nakikita ko sila sa kamera, nagkatinginan sa pagkabigla. Pagkatapos ay bumaba si Ben mula sa kanyang truck at naglakad papunta sa gate. Sinubukan niya ang keypad, maling code. Sinubukan niya ang isa pang kombinasyon, mali pa rin. Sinubukan niya ng 3 beses pa, mas lalong nababastusan sa bawat nabigong pagtatangka. Mom, ano ang code? Wala nang code para sa inyo. Wala kayo sa authorized list. Authorized list? Si Ana ay lumabas na ng kanyang sasakyan, humakbang papunta sa intercom. Anong authorized list? Mom, ito ay kalokohan. Hindi mo maaaring basta. Kung pinapanood mo ito, kung naramdaman mo ang naramdaman ko, kung kailanman ay binaliwala ka ng mga taong dapat magmahal sa iyo, nang higit pa, pindutin ang subscribe button ngayon dahil ang mangyayari pagkatapos ay eksaktong nararapat sa kanila. Nagsimulang umakyat si Ben sa gate. Hinawakan niya ang mga rehas. Ang kanyang mga paa ay nakahanap ng pwesto sa mga crossbar. Nakagawa siya ng kalahati ng daan pataas bago ang isang matatag na awtoridad na boses ay tumawag, "Sir, kailangan kong bumaba kaagad sa gate na iyan." Ang aking security consultant, si Mang James, isang retiradong pulis na inarkila ko partikular para sa posibilidad na ito, ay dumating para sa kanyang naka-schedule na check. Naka-uniforme siya, profesional at nakakakilabot. "Sino ka?" Sigaw ni Ben na nakakapit pa rin sa gate. "Ako ang private security para sa property na ito. Nagtatrespass ka. Kailangan mong umalis ngayon o mapipilitan akong tumawag ng pulis." "Nagtatrespass?" Bumaba si Ben, ang kanyang mukha ay pula sa galit at pagod. "Bahay ito ng nanay ko, mga anak niya kami, may karapatan kaming nandito." Tiningnan ni Mang James ang kanyang clipboard, mahinahon at propesyonal. "Mayroon akong listahan ng mga autorisadong individual para sa property na ito. Wala ang mga pangalan ninyo dito. Malinaw na hiningi ng may-ari ng property na umalis kayo. Kailangan ninyong sumunod sa kahilingang iyon." Si Ana ay lumabas na ng kanyang sasakyan, telepono sa kamay, desperadong sinusubukang tawagan ako. Pinanood ko ang ilaw ng telepono na bumukas sa aking panig. Hindi ako sumagot. Mom, sagutin mo ang telepono mo. Ito ay kabaliwan. Hindi mo magagawa ito." Si Clara ay umiiyak na ngayon. Dramatikong luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang parehong luha na ginagamit niya noon kapag gusto niya ng isang bagay noong bata pa siya. Hindi na ngayon. Hindi na gumagana ang mga luha na yon sa akin. Muli kong pinindot ang intercom. "Kaya ko ito. Nagawa ko na ito. Sinabi ninyo sa akin na ayusin ko ito para sa aking sarili. Kaya, ginawa ko. Ito ang naayos ko. Hindi kayo karapat-dapat sa aking tahanan. Hindi kayo karapat-dapat sa aking pera. At tiyak na hindi kayo karapat-dapat sa aking oras at enerhiya kapag malinaw ninyong ipinakita na ako ay isang pasanin lamang sa inyo." Dumating ang bagong taon na tahimik, walang ingay ng paputok o masayang tawanan mula sa mga kapitbahay. Ako lang, si Mang James at si Aling Nena na naghahanda ng simpleng medianoche sa aking kusina. Walang mga anak na tumawag para batiin ako ng Happy New Year, Ma. Walang mga apo na yumakap at humingi ng aginaldo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Pakiramdam ko ay malaya na ako. Ang mga buwan pagkatapos noon ay naging tahimik ngunit puno ng bagong simula. Nagpatuloy ako sa aking volunteer work sa food bank at doon ko nakilala si Tita Lydia, isang byuda rin na may kwento katulad ng akin. Siya ang naging kauna-unahan kong tunay na kaibigan na hindi hinuhusgahan ang aking mga desisyon. "Hindi ka malupit, Hija," sabi niya isang araw habang nag-eempake kami ng mga groceries para sa mga nangangailangan. "Nagprotektang ka lang sa sarili mo. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay mga taong nagpapakita ng pagmamahal araw-araw." Isang araw, habang naglalakad ako sa park kasama ang aking bagong aso na si Buddy na inampun ko mula sa shelter, may biglang lumapit na babae. Si Clara iyon, ang aking bunso. Payat na siya at mukhang pagod ang mga mata. Simula niya, ang boses ay nanginginig. "Pwede ba tayong mag-usap?" Nagdalawang isip ako. Matagal ko nang inilagay ang mga hangganan na iyon.
Pero nakita ko sa mga mata niya ang tunay na pagsisisi, o kahit man lang ang pagod sa buhay na walang ina. Umupo kami sa bench, tahimik siyang umiyak habang kinukwento ang mga nangyari sa kanila pagkatapos ng away. Si Ana ay nagkaroon ng problema sa trabaho dahil sa stress, si Ben ay nahihirapan sa kanyang pamilya, at si Clara ay nawalan ng trabaho at halos mawalan ng tirahan. Hindi kami humihingi ng pera, ma, sabi niya. Gusto lang naming mag-sorry. Naiintindihan namin kung bakit mo ginawa iyon. Kami ang mali. Kami ang umalis noon. Kami ang hindi nagpakita ng kailangan mo kami. Hindi ako agad sumagot. Naalala ko ang mga tao ng kalungkutan, ang mga gabi na umiyak ako mag-isa, ang mga tawag na hindi ko sinagot dahil sa takot na masaktan muli. Pero naalala ko rin ang alok ko noon. Family therapy. Kung seryoso kayo, sabi ko sa wakas, pupunta tayo sa therapy. Lahat tayo. Hindi lang isang beses. Tunay na trabaho ito. Kung handa kayo roon, saka tayo magsimula ulit. Tumango siya at sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, niyakap niya ako. Hindi ko siya niyakap pabalik agad. Hindi pa handa ang puso ko roon, pero hinayaan ko siyang hawakan ang kamay ko. Hindi perpekto ang wakas. Hindi lahat ay bumalik sa dati. Si Ana at Ben ay nagdalawang isip pa sa therapy at hanggang ngayon ay limitado lang ang aming pakikitungo. Pero si Clara ay regular na dumadalaw at dahan-dahan naming binubuo ang aming relasyon. Natuto akong ang pamilya ay hindi lang ang ibinigay sa iyo ng kapanganakan. Ito ay ang pinili mong buuin, araw-araw, sa pamamagitan ng pagmamahal, paggalang, at tunay na presensya. Ngayon, sa aking tahanan na puno ng mga bagong alaala, mga larawan kasama ang aking mga kaibigan, si Buddy na tumatakbo sa hardin, at mga sulat mula sa mga taong pinangangalagaan ko sa food bank, na kontento na ako. Hindi ako nag-iisa. Nagkaroon ako ng kapayapaan na hinintay ko ng matagal. At iyon ang pinakamalaking mana na nakuha ko mula sa lahat ng ito. Ang malayang mamuhay ng walang takot, walang pasanin, at puno ng pag-asa. At iyan ang kwento ni Maria. Isang kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, at sa huli, ng katatagan at pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paalala na sa paglipas ng panahon, ang mga relasyon ay maaaring magbago, at ang paglalakbay tungo sa pagtuklas muli ng ating sarili ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang landas. Nais kong malaman mula sa inyo, ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan mula sa kwentong ito? Anong isang bagay ang inyong dadalhin at isasabuhay sa inyong sariling buhay pagkatapos mapanood ito? Pakisulat ang inyong mga aral at mga plano sa ibaba ng video na ito. Gusto kong marinig mula sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng inyong komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.